Pinasan ng middle class yung hindi binabayaran ng napakayayaman dahil wala silang choice. Si middle class, walang choice kasi bago mo pa matanggap yung payslip mo, nakaltas na. It's not just an injustice, but it's the system that practically left the middle class with no choice. Pinapatay mo yung middle class na dapat pinalala ka. We cannot expect the government to think for us. We need to do it for ourselves. And you have to consider the tax. How do you avoid it? Can you really avoid paying taxes? Kung tutusin, halos lahat ng politiko na kinabang, taong bayan ang hindi. Bariya ang napunta sa atin. Shucks! Hirap pala maging mahirap. Wala kang matakbuhan. Wala kang makainan. Kahit kamag-anak mo, pagdadamutan ka. Huwag lang tayo magalit sa gobyerno, sisihin natin sila. Kasi honestly, maybe we cannot expect too much. Yeah. Maybe it's time that we wake up and take care of ourselves, Yeah. starting with our finances, and make sure hindi makakabwisit ang taxes. Saan nga napupunta yung buwis natin? Ay, tanong ba talaga yan? May pag-asa pa ba talaga na mabago to? Actually, this conversation is the start. Kasi education is key. Bakit parang ang hirap mahalin ng mga tao ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas? Dapat ba mahalin? This is Money Masters, where true stories spark real change. Ladies, gentlemen, our guest for today ay no other than a tax expert. Siya sa pinakamalaking at pinaka-loud o strongest voice, sinasabi natin, fighting for financial literacy, tax reform, and nation building sa Pilipinas. He's also a tax advisor, best-selling author, entrepreneur, and founder of Asian Consulting Group, one of the leading tax advisory firms in the country. So, wag na natin patagalin. Let's welcome Mr. Mon Abrea. Palakpakan naman. Come on. Grabe. Hi, Mon! Maraming salamat. It's an honor, pero grabe yung pinakamalaki. Baka habulin ako ng BIR. Nako, BFF pa naman yung BIR eh. Well, it's a love and hate relationship with BIR. Alam mo, Mon, I'm really so impressed at the same time na so happy na may isang tao at Pilipino na pinaglalaban ng karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Wow. Oo, Thank hindi, you. kahit na hindi ka politiko, pero yan ang ginagawa mo. Salamat. Oo. Sana magkaroon po ako ng tax incentive. Hindi, kasi maraming mga Pilipino talagang, honestly, medyo allergic sa taxes, di ba? Sa totoo lang, bakit parang ang hirap mahalin ng mga tao ang sistema ng pagbubuhay sa Pilipinas? Dapat ba mahalin? I guess sa buong mundo naman, tax is really a burden, a shared burden that every citizen has to carry. Ang difference lang siguro, hindi natin na-appreciate kung saan napupunta. Or even before that, parang pinahihirapan pa tayo. Tayo na nga yung magbabayad or tayo na nga yung sinisingil. Pero the way they treat us and the process itself, tapos meron pa yung audit na that became a horror story. Ako, lumaki ako, Jinky, na parang may trauma na kagad ako. BIR at customs. Kasi nga, the stories are all, maglagay ka, kung hindi, pahihirapan ka, etc. So imagine mo yun, wala pa akong kinikita kahit piso. Takot na ako sa BIR at customs or in government in general. Yeah. At the same time, siguro, pag feeling ng hindi napupunta talaga sa tamang... That's another thing. Kasi diba, iba yung pagbabayad ng buwis dun sa paggamit ng tama ng buwis. And I guess yun yung main difference natin sa, you know, that Denmark, Finland, ang isa sa pinakamasayang tao sa buong mundo. Bakit? I don't know exactly the bakit because that's a report, a survey. Pero ang ililink ko doon, Chinky, is sila din na may pinakamalaking tax. The irony of it, Ilang percent? their tax is as much as 50 and more. But the people are well satisfied with everything that the government provides. Yung sinasabi natin, Shinky, na public good, na sa Luxembourg, libre lahat ng public transport. Nalugi ang hop-on, hop-off bus. Kasi ang mga turista, kaya just hop-on, hop-off yung nila, yung tram nila, yung bus nila, everything, Shinky, na kami biro, libre. So in short, yung public good nila, kasi pag sinabi mong public good, hindi pwedeng angkinin, ariin ng kahit sino, but at the same time, hindi mo rin kailangan bayaran. It's provided by the government. And doon na pupunta yung buwis nila. Education, healthcare, public transport, infrastructure, everything is wow. Sa atin, wow, Pilipinas, ano nangyari? Hindi. Sa atin, wow, mali. Hindi, pero seriously, ang saklap kasi I don't know if you've heard this when I said first world country ang tax natin. First world sa dami, more than 30.
Dagdag mo pa yung other fees, for sure, alam mo to, tax bill ng local governments. Sabi, ang business tax mo, ito lang. Pero yung kasunod na linya, dami. Sanitary, environment, pati yata ang alien, pinondohan mo. Ganun kadami, parang electricity bill. Walang pumapansin. Pero tayo, iniinda na lang natin mga MSMEs, mga individuals na kumakayod para sa ating mga pangarap, para sa ating mga pamilya. And yet, wala kang masaan sa gobyerno. Ayun, manood ka na lang ng teleserye, ng habulan, ng na action pack ang ating mga lawmakers, diba, mga politiko. Yun yung point ko, first world tax, pero very third world yung service, wala kang mahita. Saan nga napupunta yung buwis natin? Ay, tanong ba talaga yan? Gusto ko lang marinig galing sa'yo. Well, malinaw naman yan, di ba, na corruption remains the biggest revenue loss. Ang buwis natin, ang lifeblood, ang nagpopondo sa gobyerno. Pumupunta siya sa pondo ng bayan. Ang problema, yung mga hinalal natin, magnanakaw. So, ninakaw nila yung pondo ng bayan. Hindi lang flood control, may confidential funds, may mga budget insertions, may mga MOOE, yung mga allowances. Kung tutusin, halos lahat ng politiko nakinabang, taong bayan ang hindi. Barya ang napunta sa atin. Kaya pansinin mo, Chinky, pagka may sakuna, may natural calamity or baha, etc., di ba, bayanihan, private sector ang nangunguna, mga foundations, ang mga online creators ang nangunguna na humingi ng tulong para doon sa nangangailangan, ikwento yung mga naging biktima, etc. Ang gobyerno, nagmi-meeting. May ad hoc committee na tinayo kung paano prevent ang susunod na sakuna. 'Di ba? Parang pinlano nilang manalo, hindi nila pinlano paano gagawin nila pag nanalo. Ayun. Kaya ang buwis natin napupunta sa trial and error, underspending, corruption, confidential funds, and ito walang kulay, Chinky. Walang kulay. Tamang nakablock tayo, walang kulay. Huwag mong sabihing dilaw ka, pink ka, green ka, pula ka. Lahat sila nagnakaw. Lahat sila ninakawan tayo. Kaya nga may mga nagsasabi nga lalo na yung mga mayaman, lalong yung mayaman, dahil marunong daw silang umiwas ng tax. Totoo ba yan o katang isip lang? Totoo yun, pero hindi dahil masama yun. Kasi diba, kapag mahirap ka, wala ka na masyadong choice eh. Kapag ka middle class ka, hindi naman sa isang kahig, isang tuka, pero walang masyadong leeway or allowance eh. Kasi yung susweldohin mo, hindi mo pa wini-withdraw, may mga paglalaanan na o babayaran na. Kaya malaking bagay yung advokasya nyo din na financial literacy. Pero sana hindi matapos sa savings. Kasi sila, savings pa lang nag-struggle na. Dapat meron talaga silang long-term plan. Tulad ng kahit anong negosyo, may projection. May target sales, target income. Tayo walang ganong target, walang net worth. Gusto ko magkabahay, pero walang ginawa kundi bumili ng cellphone, bucket list sa pagbiyahe. Walang masama sa bumiyahe. We both enjoy traveling with our families. Pero iutang mo siya, pagbalik mo dito, puro ka utang. Pagdating mo doon, gasta dito, bili ng mga luxury items. Tapos utang naman lahat. So anyway, my point is, yung mayayaman, hindi. May kaibigan ako, hindi ko pa pangalanan, baka manood dito. Bilyonaryo. Phil-Am, billionaire sa New York. Okay. First time ko siyang na-meet, sa Harvard Club of New York niya ako minute. Isipin mo, wow, social, hindi. Kasi mas mura doon kumpara sa mga restaurant sa Times Square. Nung close na kami, sa bahay na lang niya ako iniimbitahan. Ako pa nagiinit sa microwave ng kakainin namin. Pero sa penthouse niya sa Upper East Side ng Manhattan. Wow. So, titingnan mo yung lifestyle, hindi show off. Lagi may ROI. Nakuha na niya ROI. Ano yung ROI? We were able to build a relationship. Pero nung meron ng genuine friendship, wala nang kailangang dagdag na cost. Doon na tayo sa mababang maintenance. Sa bahay na lang. So, totoo yung sinasabi nila talaga yung mga tunay na mayayaman ay Hindi mayabang. Hindi show off. simple. Yeah, Tapos, I'm sure may kakilala ka rin na hindi ganun yung mga naka all black, tapos white yung eyeglasses. Ganun. Simple lang. Ganun lang. Hindi yung ang daming sumikinang and all. Hindi. Ako, observation ko, ito around the world. Siguro naman may karapatan akong pagyabang na marami akong kaibigan sa iba't ibang bansa. Pero yun ang nakita kong pattern or constant, common sa kanilang lahat. They don't show off, pero they build a net worth. Net worth. They build a wealth. And not many Filipinos think that way. In fact, ang unang-unang inuutang ng Pilipino pag nagkatrabaho, sasakyan. I don't know how we will change that. Kasi ako din yun ang una kong ginawa. Totoo yun. At saka, yun nga, pangarap din ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling bahay. Pangarap naman ng bawat Chino o Singkit
na magkaroon ng sariling negosyo, pambili ng bahay. Fairness, that makes a lot of difference. Di ba? Kasi ang ginagawa, pag may pera, lalo ng mga kababayan natin, again, walang masama dito. Di ba? Pagka nagkapera na, bibili na agad sila ng bahay. Pero yung mga iba, ninenegosyo nila eh. Di ba? Kunyari, may 2 million ka, di ba? Makakatipid ka ng 20,000 a month. Times 12, 240,000 a year ang matitipid mo. Pero yung ilagay mo sa negosyo, yung 2 million mo, kikita ng 1 million. Di ba? So, mapapaikot mo. Hindi, not only that, mag-uupa siya. Di ba? Magbabayad siya ng 240,000 per year. Pero meron siyang neto na income na more or less 700,000. Times 3 years, may 2 million na siyang extra. After 3 years, bibili na siya ng bahay. Pero tuloy-tuloy pa rin income niya. Di ba dapat nursery kasabay ng ABC, tinuturo na dapat siya. Well, Tapos pagdating ng grade 1, iwas na sa tax. Dapat yun yung susunod na ituturo. Kasi di ba, ewan ko just hearing it from you, parang simple. Pero, Shinky naman, ako isa sa nagkamali. Nangutang ng sasakyan. Hinabol ng credit card. Lahat siya dinaanan ko. talaga? Hard lesson. I mean, not hard lesson. Real life lesson, pero the hard way. Naranasan ko yung iniiwasan ko yung pag nagre-ring yung telepono, na pag-paranoid na ako kasi mga collection Ikaw, agency. Simon Abrea, di Ay, ba? well, teacher pa ako nun sa San Beda, hello. Sa liit ng sweldo at laki ng tax. Pagka-araw ng sweldo, may quiz lahat ng estudyante ko. Mainit ang ulo ko. Hindi ko kaya magturo. Ang laki ng withholding tax. Kaya nga, isa sa panukala natin ngayon, itaas ang take-home pay. Tama na yung subsidy, puro na lang barya eh. Ibalik nyo sa amin yung pera namin. Kanya-kanya na muna tayo. Pag maayos na yung gobyerno, sa kanya taasan yung buwis namin. So kung ikaw mabibigyan ka ng pagkakataon na to equalize, at number 1, to equalize yung tax, pangalawa, to simplify. Ano ang pwede mong i-share sa gobyerno? Sa akin una, kasi malinaw naman yung datos na bilang developing country, dapat talaga mas nagko-kolekta tayo ng consumption tax. Kasi mahirap para sa developing country hanapin yung tinatagong income. Madaling itago ang income, in short. Mahirap itago yung lifestyle. Yung paggastos. Yes, diba? ang paggastos. In Oo. fact, Al Capone case, isa sa pinakamalaking kaso sa US, hindi nila nakasuhan ng murder, ng gambling, ng crimes, wala. Tax. Pero tax evasion, 11 years nakulong siya. Kasi nga, mas madaling kasuhan ng tax evasion dahil mahirap itago yung unexplained wealth. Diba? So anyway, going back, sa akin una, i-correct natin yun na for the longest time, gobyerno umasa sa middle class. Pinasan ng middle class yung hindi binabayaran ng napakayayaman, hindi po masamang maging mayaman, wala tayong problema doon, pero pinasan ng middle class dahil wala silang choice. Ang middle class, walang napakinabangan or hindi umasa sa gobyerno. 82% ng personal income tax collection natin, Shinky, ay nanggagaling sa mga compensation income earners, manggagawa, empleyado. Habang yung mga high income, high net worth, professionals, I think I am included there, mga CPA, lawyers, doctors, 4% lang ang contribution. Bakit ganun? Ay, dapat matagalan natin tinanong yun. Dapat natin i-correct yun. Then, improve natin yung collection ng VAT and excise. Kasi nga, tayong highest sa ASEAN at 12%. Ang ating mga kapitbahay, 7, 8, 10. May refund pa, lalo na sa mga turista. Yeah. Sa atin, 12% na nga, puro smuggling at tax evasion pa. So, ang nagpapasan ulit, middle class. Paano naman ang mahihirap? Hindi po natin binabaliwala ang mahihirap, pero yung gastos nila maliit at hindi rin naman sila gumagastos dun sa mga talagang malalaki yung halaga. So sinasabi natin, si middle class na nagbayad ng income tax, siya din ang pumasa ng VAT sa mga kinukonsumo niya. At kapag nagbenta siya, may transfer tax. Pag nag-donate siya, may donor's tax. Pagka masyado siyang masipag at naipon niya ang yaman niya, kinamatayan niya, may estate tax. Walang takas. Si middle class. Si middle class, walang choice kasi bago mo pa matanggap yung payslip mo, nakaltas na. And yun yung sinasabi ko, Shinky, na it's not just an injustice, but it's the system that practically left the middle class with no choice. So, it's also a lesson for us. We cannot expect the government to think for us. We cannot expect the school to think for us. We cannot expect our parents to dream for us. We need to do it for ourselves. And you have to consider the tax. How do you avoid it? And I'm not here para sabihin huwag kayo magbayad ng buwis. But there are many ways to avoid it. Legally. Kaya ang gusto natin is bigay yung unang 1 milyon na wala mo ng buwis.
Then, para sa mga MSMEs, isimplify yung proseso. Tanggalin na yung books of accounts, yumaman yung recto sa dami ng books of accounts. So, tigil na natin yan, i-digitalize na natin para sa mga simpleng negosyo. Ano na lang, kung magkano yung sales o 10%, okay na yun. Parang gawin natin sobrang simple na even yung mga audit, itigil na natin, ginawa na nating negosyo ang pag-audit ng mga MSMEs. Huwag na natin i-audit ang mga MSMEs. Hayaan natin sila magbayad kung anong kaya nila. And honestly, flat 10% is enough. Yeah. Okay na yun. So, yun sinasabi ko na una is i-empower natin ang middle class by not giving them subsidy or relief. Give them their hard-earned money. Yeah. Ibigay ng gobyerno ang unang 1 milyon. Huwag niyo munang pakilaman, huwag niyo munang buwisan. Anong masabi mo naman yung sa nangyari na naman sa Meralco? Na pinasan na naman sa middle class yung... Ang problema, batas yun kaya nakakalungkot na ang mga lawmakers kung mag-react. Shock kayo, hindi nyo binasa yung batas. Diba, EPIRA law, that empowers them to charge us this system laws and everything. So, dapat ulit gumawa ng batas na tanggalin nyo at hindi ipasa sa consumers. O paano naman yung bago na nakita natin, yung sa senior citizen, tapos yung sa 4Ps? Ako din na-shock ako kasi hindi ako tumitingin ng bill ng ganun tayo di ba? Hindi tayo, dumadaan na yan sa accounting, binabayaran na. So, na-shock din ako na ganun karaming insertion na nangyari. Matagal na pala may mga insertion. So, honestly, the best way to do that is, moratorium, suspend muna. Then, if we need to pass a law to make sure na they will no longer do that to us. Kasi kawawa talaga parang yun yung sinasabi ko It's not fair, it's obvious injustice, pero lalong hindi magiging possible yung wealth distribution kasi pinapatay mo yung middle class na dapat pinalalakas mo. Oo, kasi siya yung susunod na pwedeng mag-angat ng ating ekonomiya. Kung silang papatayin mo, paano na? Correct. Kaya talagang first is increase the take-home pay talaga muna. Then of course, ilang beses ko na sinabi pero sasabihin ko in a way na wala masyadong magagalit. To address corruption is to really change the system, modernize BAR and customs. There's no way we can keep the two agencies as is and pray to God that they will not be corrupt. Yeah, The system allows it. Ang susunod na dapat gawin, i-lift ang bank secrecy, talagang issuehan ng LOA, lahat ng may unexplained wealth kasi ang sabi ng tax code natin, any unexplained wealth is a prima facie evidence of tax evasion. And maybe we can collect more than 1 trillion pesos. O hindi na matatakot yung gobyerno na lagi nila sinasabi, revenue loss, na ibaba ang buwis ng mga individual. Pwede mo na rin i-cut ang VAT, not from 12 to 10%. Total naman, number 1 na naman tayo sa pinakamataas na buwis. Chinky, tayo ang pinakamataas na VAT at income tax sa ASEAN. 35% personal income tax, the highest rate. 12% VAT, the highest VAT in the ASEAN region. Pero collection efficiency, corruption, 128 ang rank natin out of 182. That gives us 32 points out of 100. Ibig sabihin, 1 being the highest, number 2 ang Singapore, not corrupt. 182 lowest rank, pinaka-corrupt. Nasa 120 tayo. May pag-asa pa ba talaga na mabago to? Actually, this conversation is the start. Kasi education is key. Many people don't know na our family business went bankrupt when I was studying. Tumira ako sa squatters sa likod ng North Cemetery. For more than 10 years na squatters, poorest of the poor, kung sabi nga nila. Pero only my education allowed us to stay out, to get out of poverty, to be where I am, to send myself to Harvard. Education lang. Pero kung di ako nag-aral mabuti, hindi ko pinagbuti ang sarili ko, hindi ko talaga sinigurado na yung pangarap ko hindi mananatiling pangarap. And honestly, never ko pinangarap mag-travel kasi nung bata ako hindi ako nakasakay ng aeroplano So much more mag-travel na ibang bansa. Hindi ako nakapunta ng Visayas, Mindanao. So when I was a kid, I was just sheltered ba. Masaya yung pamilya, simple lang. Pero yun na nga, nung high school, na-bankrupt yung family business. And that's when I realized, shucks, hirap pala maging mahirap. Wala kang matakbuhan. Wala kang makainan, kahit kamag-anak mo, pagdadamutan ka. Ang hirap naiiyak ka na lang, tapos nakikita mo yung nanay mo nagtitinda ng sigarilyo, nakikipagtawaran dun sa lasing para makolektahan ng utang niya. Yun yung nakikita ko, tapos araw-araw may naghahabulan ng itak, nagkapalitan ng asawa, bawat yabag ko palabas ng eskinita, ng estero, etc. Sabi ko talaga, pagbubutihin ko. Ayoko na ng LRT, mainit. Diba? Ayoko na magsiksikan sa jeep. Ayoko na mainit, mahirap, masikip. So talagang pinagbuti ko. Kailan nagbago ang takbo ng buhay nyo? Ikaw personally? Na broken-hearted ako. Yung pala yun.
when I met the former Finance Secretary, Jesus Stanislao, Ay. I was... Na-interview ko. Talaga? Oh, Oo. you're so blessed. First Harvard. Grabe yun. First Harvard graduate. Sobrang galing nun. And sobrang humble. He was the one who taught me the balanced scorecard, the personal roadmap. Ano yun? Yung financial, intellectual, Relational. cultural, yeah, everything. Tinuro niya sa akin yun na, Mon, you cannot just think of one thing. You have to balance all these things. Hindi ka pwedeng, and that's where I put my Harvard, in that roadmap. So, thank you, Dr. Jess, kasi dun sa roadmap na yon, nagabayan ko yung sarili ko kasi yung pala yung point eh. Education is not enough. You need to guide yourself along the way kasi maraming distraction, maraming temptation. So, even joining BIR was part of that roadmap. So, I was not tempted. Lahat ng mga temptations, I was able to donate whatever money I received because you don't have a choice as an examiner. But at the same time, I was able to build my credential, my portfolio as an individual. Then, nung 2009, when he sent me to BIR to study the corruption, I took that as an opportunity to really study everything. Kaya my expertise is not taxation. My expertise is corruption in BIR. Because that was my paper eh. The tax reform, how to rebuild BIR or how to eradicate corruption in BIR. Actually, having said that, I need really your help. Tulong in a sense, kasi meron naman ako personally, meron akong ginagawang program naman, yung to help people to become financially free and then free from financial stress. I like that. Oo. I experienced this financial stress. Ito yung parang sinishare ko naman, yung CHIP method. CHIP, C-H-I-P. Chip, okay. C is create money. Kailangan marunong kang gumawa ng pera. H is handle. Kahit na magaling kang gumawa, pero pag hindi ka marunong humawak, mag-save, mag-budget, Maubos din, ubos mawala ka. din. Di ba? And third is I, invest. Kaya kailangan sa maleta. Ay, joke lang. Sorry. Maleta na naman. Parang mali din, di ba? Oo. Maleta. Anyway, third is, I, invest. May passive may income passive. ka, di ba? Kahit na tumigil ka na sa kakatrabaho, may papasok pa rin. So, create, handle, invest. Pero P, ang pinakamahalaga. Protect. prayer. Kala ko prayer na lang. Siyempre, di ba, ang daming worries. Protect. Maleta dapat. Hindi. Ribowa. Ay, sorry. Nag-brand na naman. Hindi, yung protect na yung sinasabi mo. Kasi, yun nga, kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to protect, wala kang health insurance. One critical illness can wipe out all of your savings and investment. Back to zero ka. And yan daw sinasabing sitwasyon ng karamihan sa middle class na yes, they may be okay now, pero isang sakit can kill everyone. Yeah. Ang sakit ng kwento na yon, isang sakit can kill everyone. Kasi nga, it can kill and end your financial freedom. Yeah. Shut down a business. Oh. Worse, mabaon ka pa sa utang. May taong nakikinig at nanonood ngayon. Gusto ko eh. Pero pwede mo ba may kumpanya ka ba? May organization ka ba na pwedeng lapitan? Oo. Meron ba? Well, may company, pero alam mo, I'll be frank, Asian Consulting Group kasi caters to multinationals, foreign investors. We started helping MSMEs. And until now naman, but the thing is, syempre, maraming masyadong concerns, di ba? Ako ang sa akin, if you're really interested to learn more, one is to reach out like sa'yo, then we can collaborate, we can have a webinar, we can have a free consultation. I don't mind. Diba? Pero I do not want to commit na you can come to me anytime and I can answer all your questions. Sige, ganito na lang. Guys, since he made an offer, what Yes. if we can come together and do that for you? Yes. Interesado kayo? If you're interested, type interested sa comment section. I'm more than willing, and we either we answer all their questions, I can do a lecture. Kasi halimbawa, for instance, when we do our investment mission around the world, I also get some time off para i-meet yung ating PhilCom, Filipino communities. At isa sa tinuturo ko sa kanila, yung mga tax-free investment. O, alam mo ba yun? Ito. Di ba? Nandito So, ba? Nandito yes! ba? Naku, chapter 5. Ito na, ito ibibigay ko na sa'yo. Ayan investment opportunities, chapter 5 po siya, lahat po yan tax-free. Only available to OFWs. Kaya, kesa sa ipadala nyo ipadala lahat ng mga kinita nyo sa mga kamag-anak nyo, and I'm not saying huwag kayong magpadala.
Pero ito na po, available online. Pwede nyo pong simulan ng investment as low as 5,000 pesos or kung ano man yung foreign currency 500, nyo. pwede pa. 500 palas. Actually, wala nga minimum eh. Kasi marami po itong investment options na to. At isa to sa mga tinuturo din natin, Shinky, when we go around sa mga through the Philippine Embassy and Consulate General Offices. So, chapter 5 po yan ng Why Invest in the Philippines. But you don't even need to get a copy of the book. I can already, I'm already committing to Chinky. We can do the collaboration for free. I'll be at the disposal of our favorite Chinkitan. Ako, I so love my family, even my mom. We get to travel, we get to buy our stuff nang walang burden, nang hindi kailangang mangutang or magalit or, ang tawag dito, isumbat na tinulong ko to, etc. Kasi nga, nakakaluwag kami. And sana ganun yung maging epekto nitong ating pag-uusap sa mga Pilipino na nakikinig na huwag lang tayong magalit sa gobyerno, sisihin natin sila. Kasi honestly, maybe we cannot expect too much. Yeah. Maybe it's time that we wake up and take care of ourselves, starting with our finances, and make sure hindi makakabwisit ang taxes. Yeah, yung parang tatlong goal ko kasi why I do what I do. Number 1 is financial literacy for empowerment. Yes. Kasi pagka natuto ka, bibilis 'di ba, matututo ka. Number 2 is importante, after yung literacy, it's financial discipline. Ako. 'Di ba? Kasi kahit alam mo, pero kung kulang ka sa disiplina, hindi siya magwo-work. And the most important part for me, ang nakikita ko, may mga iba marunong na, disiplinado na, may ipon na, pero kulang sa financial responsibility. Wow, bigat Kasi parang ang goal ng karamihan na nakikinig at nanonood, again, it's not your fault, hindi ito pang judge, no? Yung goal nila maging financial stable. But in reality mo, alam mo naman to, no one can be financially stable. Kasi the more we make, the more we spend. Yung lifestyle tayo. Diba? At walang masama. Pero yun nga, pag yan ang ginagawa mo, 80 ka na, hindi ka pa stable. Kasi ito yung parang philosophical. Correct me if I'm wrong. The goal in life is not to pursue financial stability, but the goal in life is to practice financial responsibility. Kung magkano kinikita mo ngayon, presently, pagkasyain mo. Pag responsible ka ngayon sa maliit na kita, pagdating na malaki, responsible ka rin. Parang minsan kasi, hindi conscious O like for example, okay, ito, pag-usapan natin na, paano pang iipunin ko? Walang-wala na ako. Ang tanong, may kakilala ka ba na Giyosi? Okay. Kung makadalawang stick lang siya sa isang araw, dalawang stick 20 isang araw, times 30 days, 600 naman, times 12 months, 7,200 a year. Ang bilis mo sa math. Pag bumili lang siya ng yung mga RTD, di ba? Sting, Cobra, Samurai, which normally, di ba, ang mga, they buy mga karpintero, 20 a day yun. 600, 7 a year. Di ba? Or if not, kape lang, 20, yung mga nasa sachet. So imagine mo, a normal na kumikita ng minimum wage, di ba, na hindi niya napapansin, 7,000 times 4, tubig, kape, Yossi Lotto, 28,000 a year. So that's 1.5 month of his salary na hindi siya conscious. So yun yung parang discipline na parang mahirap na nga kami, na hindi nila nakikita. Yun nga tinatawag naming financial leaks. Oh, shucks. Di ba kunyari may baso, gusto mo mapuno, kahit maglagay ka na maglagay, pero pag may butas, hindi siya mapupuno. Kasi ang solusyon na karamihan, hindi, I need to earn more. Yeah. Kahit na maglagay ka ng doblehin mo, triplehin mo, kung may butas, hindi siya mapupuno. Yun ang financial leaks ng medyo kapos sa buhay. Ano naman financial leaks ng mga middle class? Ako, nakikita ko naman sa middle class, dahil nga may earning capacity sila, yung savings, ginagawa nilang end ng discussion or after the period. Ibig sabihin, kung may natira, saka magsasave. Kasi nga, they feel, not early gratification, but they feel they're so entitled to rewarding themselves because they're working hard. Yeah. Which is true naman. Totoo. I mean, even my colleagues in the office, I can't naman blame them. In fact, I cheer for them nga pagka bago yung bag, bagong pakulay ng buhok. Tigil pakulay pa tayo more, bagong kuko pa more. Diba? Because they feel good about it. Pero yun ang financial leak naman nila na hindi na napapansin. Paano mo ba malalaman na tamang paggamit mo ng pera? Hindi kita tatanungin kung magkano kinikita mo, anong antas ng buhay mo. Ang tanong ko lang, kung ang perang kinikita mo ay nagpapagaan ng buhay mo, tama ang paggamit mo. Pero ang pang pera mo na kinikita mo ay nagpapabigat at nagpapahirap ng buhay, mali ang paggamit mo. So yun nga, yung sa middle class, ang malaking financial leak talaga, eating out.
eating out. Pero ako hindi kita ko kontrahin doon. Pero may sasabihin ako. Wala sila nung ROI mentality. Oo nga. Kasi sa mayaman, I mean, I'm Ayun na not nga. referring to myself dun sa mga kilala kong sobrang yaman. Kapag wala silang in-expect na return, Hindi sila lalabas. hindi ng sila pera. lalabas, hindi sila magdadagdag ng gastos. Tama. Doon sila sa bare minimum. O tara, chiki, sa bahay na lang tayo. Wala naman ako kitain sa'yo. Exactly. Magkaibigan naman tayo eh. Oh, exactly. Luto ka na lang pansit canton. Exactly. Ganon. Pero pag middle class, chiki, saan mo gusto? Sagot kita. Oo. Pero ako, especially na nasa Harvard, and patawarin niyo po ako, pag hindi ko narinig yung magic word, may assignment ako, may busy ako. Libre. Oo. Pag hindi sinabing libreng dinner, libreng lunch, Oo. hindi ako sumasama. Kasi ang practice sa Harvard, patak-patak. Okay. Minimum $20 per labas. Yung sinasabi ko sa'yo, dinidibdib ko yan at binabudgetan ko. Yeah. To be an expert, education is key. Pero in doing so, may budgeting, importante. Hindi ka pwedeng show off or waldas. Alam mo, I'm so grateful na birthday mo ba, lagi ko narinig sa mom ko. Kaya ngayon, kahit may gusto ko, Hindi mo- sinasabi ko sa sarili ko, birthday Birthday ko mo ba? ba? Hindi. Okay, let's not buy. Uy, magandang librong title nyo. No, seryoso ako. Di ba? It's a good title. Oh, I am already giving it to you, pero hindi ako nagbibiro. Salamat sa nanay ko na talagang binabara ko nung lumalaki kami. Kasi ngayon na-realize ko, maring nainis ka growing up, kasi binabara ka, parang lahat ng kaklase mo bago yung bag. Tapos ako laging kung hanggat hindi sira, hindi kanya talaga bibilan. Kailangan birthday mo, sira talaga. Hindi ako nagbibiro. Tapos yung notebook na tinatahi, Oo. oh my gosh, yun ang pinaka-ayoko Tapos talaga. yung mga natitira, di ba? May bago ng notebook si Jolens noon, hindi kami makabili ng mga Yung mga mga- gimmick, mga artista kasi hangga't hindi nauubos yung pahina. Alam mo yung sinabi mo sa nanay mo, talagang it rings a bell on my end. Ito naman short story ko. Kasi wala ka sa nanay ko. ito yung mga magkakaibigan na di nagpapatalo. Oo. Ano yung nanay mo? Hindi, nung nag-uwi ako ng bike, nang hiram ako, dahil hirap kami noon, gipit din kami. Tapos yun ang nanay ko, kanina yan, ay mga kapitbahay, soli mo yan. Pag yan nasira yan, may sirang bike ka. Pag yan ninakaw yan, may invisible bike ka. Parang ang principle niya, Grabe mentality ng nanay mo. Ang bilis na isip niya kagad yung... oh hindi, pag sinabi niya, pag hindi mo kaya, huwag kang manghiram, magtiis ka, mag-ipon ka para magkaroon ka. Siyempre, sama na loob mo, katulad ng feeling, course, di ba, of course. deprived. Pero doon ko na-realize na tama siya eh. Kasi bata, pag natuto kang manghiram ng bike, una, bike. Pangalawa, damit. Pangatlo, sapatos. Pang-apat, Panglima, anong matututong hiramin? Wala, pera. Exactly. Ano yung prinsipyo ng hiram? Hoy, yung mga nanghiram sa akin, baka gusto nyo ibalik. Alam mo yung ano yung prinsipyo ng hiram? Yung spirit ng hiram? Ano? Hindi ko kayang maghintay. I want it, Now. kaya uutangin ko, hihiramin ko. Pero ang sa akin, Chinky, parang, what if wala ka naman? How can financial literacy help you? Or, tama ba yung statement na wala ako? Yeah. How can I follow your advice? Sige. Wala nga ako. Hindi, ganito. Okay. Hindi ako makapagnegosyo dahil wala akong, Pera. bigyan kita ng 1 milyon kung wala kang alam. Bigyan mo 1 milyon sa walang alam. Oh, Balikan mo ano, siya after 1 year. ano mangyayari? Kaya nga, tinanong nga. Wala. Ubus siya, tama? Kung, Tanggalin mo ang kayamanan ng isang taong may alam. Di ba? May kakilala ka mga milyonaryo, bilyonaryo, tanggalin mo ang negosyo nila, tanggalin mo lahat ng ano nila, balikan mo siya after 1 year. may bagong negosyo. Exactly. Ang problema hindi yung pera. Ang problema wala kang alam. Saka yung practice natin na kinalakihan ko din, which I now realize is wrong, yung save to spend, that's so wrong. Yung nag-ipon ka, dahil hindi mo afford, iipon ka na maraming mahabang buwan. Tapos lahat ng inipon mo, isang bagsak na wala. Eh kung in-invest mo na lang yung dumoble pa, hindi yung kinita, yun ang pinambili mo. Exactly. Pero wala tayong ganung mentality. I mean, growing up, gusto mo pag ipunan mo, the alkansya mentality. Bakit ka nag-alkansya? Di ba babasagin mo siya kasi may bibiling ka? That's exactly yung sinasabi ko na, now that I am old, na-realize ko, may mali pala doon. Yeah. Kasi pinag-ipon ako ng alkansya, tapos maliban sa sundot-sundot mo, pagkabasag mo, Gastos. ginastos mo na isang Wala bagsak. And that's the end of it. Ulit na naman tayo from zero. Kaya nga ang challenge ko nga parati sa mga tao. Diba? Kunyari, nag-ipon ka, gusto mo bili ng cellphone. Kunyari, may 100K ka na. Ang gawin mo sa 100K, huwag mo ibili ng cellphone. Inegosyo mo. Patubuin mo yung 100,000 Para ng magka- 100,000. Nung pag tumubo na yung 100,000, yun ang ibili mong cellphone. Correct. Ipuhunan mo. In other words, huwag mong kainin ang iyong binhi. May magsasaka ka na ba na kinain ang binhi? Walang itatanim.
Pero pag ikaw tinanim mo yan at pumitas ka sa prutas, pumitas ka sa harvest, tuloy-tuloy ang puno mo. Pero alam mo, balik tayo kay Dr. Jess, since parehas natin siyang kilala. Yeah. Isa din sa na-appreciate ko sa kanya, yung sinabi niya na, Mon, no matter how good your strategy is, if there's no budget, that's useless. Ibig Yes. sabihin, kung may pangarap ka, you're irresponsible to fund it, to Yeah. walk through your way, to fund your way there. Yes. So in short, hindi siya free. Yeah. To dream is free, but Yes. to realize it is not. Yeah. So parang ang daming Pilipino, and sana po huwag po yung magagalit, pero kahit naman magalit kayo, wala akong magagawa. Gusto nyo magkabahay, but it doesn't reflect sa pamumuhay nyo, sa paggastos nyo, sa lifestyle nyo, sa mga pinopost nyo. It's not aligned. Yeah. Kasi kung gusto mo magkabahay, day one pa lang, unang tanong, saan? Magkano? Paano? Yes. 'Di ba? Kailan? Oo. May maraming dapat sinasagot, and without those information, labo naman nun, anong pangarap yun? Talagang siya, vague. No, Vague din yung Again, it's the lack of financial probably knowledge. No? Ang tinitignan lang ng tao, magkano down ko? Oo. Magka- Naku, isa pa yan, yung Oo. condo fever. Oo, magkano lang ida-down ko? Di ba na hindi niya alam? May escalation rate. Oo, Tapos may lump sum. Pagkatapos ng 3 taon, hindi na 15,000 ang babayaran mo. Balo na siya ng 30 plus, tapos may lump sum pa siya. And every probably 6 months or 1 year. And madalas, sa lump sum nagkatapos. So marami tayong, at least sa mga OFWs na nag-consult sa amin, nag-share ng kanilang mga hinagpis. Karamihan sa mga losses nila dahil sa mga condo investment na they thought it's a sure passive income. Nakalimutan nila na may marketing, management, collection, etc. Plus may maintenance, etc. etc. And before you even go there, sa'yo na ba yung property? Hindi pa. Tama ka, hanggang doon na sila sa down payment. So nung nag-lump sum, naghiwalay na. Naghiwalay na sila ng landas ng pangarap niya. Pero ang problema, yung paano binayad niya, Wala na. Lost. That's why, lost. So, sa dami ng negosyo ngayon, no, ano yung red flag na it looks good on the outside, successful, but in the inside, behind the scene, talagang bagsak, delikado? Ano yung na-o-omit ng mga negosyante, ng mga nakakausap mo? Ang madalas kasi, they don't want to look at their finances. Parang nandun lang sila sa cash. Na as long as alam nilang may pumapasok na pera. Cash flow. Oo. Pero the problem with the cash, there's no problem with looking at the cash. In fact, lagi ko sinasabi, hindi naman din masama mangutang, hindi din naman about dami ng zero yan, how you manage the cash flow. Na bago ka maglabas ng 1 million, siguro doon yung may pumasok na 1 million. Huwag mong ilabas yung 1 million, wala pa yung 1 million, nagmamadali ka. Then that will be you'll be in trouble. Pero ang mahirap kasi is, sometimes, alam mo yung you cannot afford it anymore, pero you can't accept it. Na first, and many can relate to this, being a good son. You know, there's so much cost in trying to be a perfect or good son. Na ina-assume mo lahat yung responsibility when 5 yung kapatid mo, Yeah. or may kapasidad pa naman yung magulang mo. Gusto mong ibigay ang lahat pero hindi mo na-afford. So, before I met Dr. Jess, yung kaibigan niya, si Mar, isa yan sa parang mentor ko naman, former SGV partner, yan yung sinabi niya sa akin, how much are you spending for your family? Nung sinabi ko yun, how much are you earning? Ganito. Ito yung ginagastos ko, ito lang yung kinikita ko. Sabi niya, that's the first thing that you have to stop. Wow. Talk to your parents, tell them you cannot afford anymore to pay for all this. Wow. Then, Galing. pangalawa niya sinabi, anong utang mo? Ito po. Meron ka bang pera sa bangko? Ito po. Kausapin mo muna yung bangko para ma-restructure mo yan. Huwag mo isipin ng kahit anong investment, etc. Kasi ito ang uubos sa'yo. Yes. Bawat isang hakbang mo, they're 10 steps ahead of you. Tama. So, sa tingin mo, bakit maraming Pilipino gustong yumaman pero ayaw naman pag-aralan ang pagyaman? Number one kasi, it's the easy way out eh. Ayaw nila sa kahirapan. Sino ba may gusto sa kahirapan? But also, they don't want the hard part of it, which is, you need to learn, it takes time. I mean, you have to go through a lot of challenges. So, yung iba ayaw din ng failures. Minsan, sa totoo lang sa experience ko lang naman, minsan kung sino pa yung wala, what we call the poor ones, sila pa yung mas entitled at mas, paano ba sabihin? Mas entitled
at mas madaling sumuko. Hindi kasi pwedeng sabihin na hindi sila hardworking eh. They work Hindi, hard eh. naiintindihan ko eh. Masisipag sila, matsatsaga talaga Yes. eh. Pero minsan yung na-oppress pa, Oo. nagkakaroon ng victim mentality. Yes. Mahirap na nga kami, inaapin nyo pa kami. Correct, oo. Kawawa naman kami. Oo. Tulungan nyo kami. Nakakaubos sa energy yun. Oo. So, again, hindi nyo kasalanan yun kung ganun ang pakiramdam. Kasi nga, yun yung naging environment eh. Pero yun nga, alam mo, may nagsabi sa akin na hindi ko makalimutan. Ano? Sabi niya, hindi kasalanan ng Diyos na tayo ay pinanganak ng mahirap. Pero malaking kasalanan sa Diyos pag hindi ka lumaban, nangarap. At namatay ka mahirap. Oo. Grabe, hindi ko talaga makalimutan yun. The same way, I think, wag mong sisihin ang magulang mo kung mahirap kayo. Pero ikaw, sarili mo lang ang sisihin mo kung namatay ka mahirap. Diba? Kasi yung iba naman, they take it against their parents. Yeah. So ako hindi. Ako, I'm very grateful kung ano man yung nangyari sa buhay namin and whatever my parents was able to provide. Kasi I'm who I am because of all those experiences. Kaya nga eh, kaya kailangan maingat din tayo, yung mga magulang na nakikinig ngayon, na nanggaling din sa hirap, maging maingat tayo sa statement na hindi ko padadanasin sa anak ko yung dinanas ko. Naku, baka maging nepo baby. Eh yun nga. 'Di ba? Kaya nga naging matibay ka eh, naging marunong agree. ka eh, naging disiplinado ka dahil nanggaling ka sa hirap at wala. So, True! dapat ba ngayon compulsory ba ang financial literacy and tax education sa schools? Oo, kasabay ng religion. Kasi di ba pinipilit nyo kami magdasal at magsimba? Hindi din pa namin naiintindihan si Lord. Pero parang feeling ko, dapat siya, kasama talaga doon sa sinasabi nating basic education. Kasi ang mahirap dito, ang dami mong natutunan, but in the end, mababaliwala siya because you're not able to manage your finances properly or even fund your dream or take responsibility na naubos din yung pinaghirapan mo kasi nga hindi mo na-handle yung finances mo properly. Ano namang isang financial habit na na-observe mo sa mga kaibigan mo at mga kliyente mong mayayaman na hindi alam ng ordinaryong Pilipino? Ako ang napansin ko, wala talaga silang ginagawa na hindi nila pagkakakitaan. Medyo may pagkamukha silang pera, very, very light, na parang, halimbawa, travel. Oh, we should meet, I have an investor there. Ganun, parang laging may pasok na added value ba. But not naman to say na they're boring, pero saka frugal talaga. Halimbawa, you might think na most of them, business class lagi ang binubok. Hindi naghanap ng point sa mga kuya mo. Miles yun. Miles. At natutunan ko yan. Ang mga mayayaman ko kaibigan, nag-share dahil nag-share at pwede palang i-share ang mga miles and points. So, of course, in a very limited manner, but, ganun. Bakala mo lang, pero they have their ways to make sure na they cut their costs, but not compromise their comfort. Yes, galing. Galing, di ba? Galing. Last question. What's the biggest lie most Filipinos believe about money? Ano yung pinakamalaking kasinungalingan? Money is evil. Pero parang gusto ko din yung money cannot buy happiness. Kasi it can buy you a lot of things for your family that will make you happy. If you can provide for your parents, for your loved ones, Totoo. or help your friends, or your employees or colleagues, that's more than happiness that you could ever think of. Pero yung money is evil sa akin, yun ang siguro unahin ko kasi I think it's based on the values eh. Because money, like power, like technology, like anything, it's a double-edged sword. Tama. It can either make or break, Yeah. do good or do bad. Yes. So if you're a bad person, then money is evil because you will use it or you will source it. Magnanakaw, corruption, then you will use it to kill people or pay your way. But if you're a good person with values, you can help a lot of people like what you're doing. You can help the country. Yes. You can have enterprises that can help more people. You can help the government. I mean, I cannot afford to help promote the Philippines through our investment mission or to promote tax policy if I cannot even pay my people or I cannot even afford to travel, diba? So, Yeah. money can allows you to do a lot of things. Yeah. Kaya nga, yung kasabihan nga, naniniwala ka ba na, may mga nagsabi nga, naniniwala ka ba, Chinky, that money can change a person, power can change a person? Alam mo yung standard answer ko? Ano? Money, power, and fame cannot change a person, but it can sure reveal a person. Ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi kayang baguhin ng tao, pero kayang ilabas ang tunay niyang Bigyan mo ako isang maleta, papakita ko sa'yo.
I will reveal myself today. Sobra naman. Salamat. Thank you, Mon. Thank you, Mon. Tom. Pero ito, bago natin Grabe. anong sigaw ng bayan? Maleta! 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 Oh my God! Totoo, may maleta! Maleta! Baka kay Mon yan, ha? Maleta! Maleta! Hindi budol money yan. Maleta! Sabi ko na talaga, iba yung vibe pagpasok ko pa lang eh. Oo. Grabe, ito na talaga po. Ito po yung hinahanap nila maleta, nasa akin. Grabe, maraming salamat. Thank you, Boss. Maraming salamat. Dahil sa maleta na to, ayan, ako na nga habulin ni BIR. Grabe talaga, may maleta nga. Ilalagay mo sa ano yung sa... Okay, grabe ha, super convenient. Oo, ang dami mo malalagay dyan. Ang tanong, magkano ang nailagay ni Chinky dito? May simple challenge lang tayo. Ay, Diyos ko Lord. Ito na po labanan ng utak. Hindi Ay, di ba? Kayang-kaya mo to. Ito yung 60,000 ipon challenge. Ito po yung maliit na maleta. Dito po Ayan, nagsisimula. yan. Dito. Pero hard-earned money to. Start ka sa 20 pesos, di ba? Tapos, tatantusan mo lang. Kanyari, 5 hinulog mo. Dito yung perang papel. Okay. Barya, papel. Pag nabuo mo yan, may 60,000 ka. Wow. O, di ba? Hindi mo namamalayan. Nako. Pwede bang, saan ba nakakakuha nito? Hindi. Nabibili? Hindi, Yeah. bibigyan ko lahat ng kasama ko, lalo nito nang kumukuha ng picture ko. O, yan. Bibigyan ko lahat sila. Tapos, pagbalik ko, dodoblihin ko kapag napuno nila. Exactly. Diba? Yan ang goal. Pag hindi nila napuno, akin ang laman. Tama. Pagkatapos yan, para hindi nila alam kung magkano huhulog nila. Pick a card. No. Oh. Maleta. Ang tagal naman ng maleta, Chinky. Mamihan na yun. Oh. Ayan. O yun, basa. Kala ko Meralco bill. Water bill challenge. Usapang tubig naman. Kung magkano ang water bill nyo last month, tapatan mo ang amount na ito at yun ang ipunin mo at ihulog sa ipon box. Oh my God. Mahal yung water bill ng office ko. O kanya rin, 5,000. So yun ang ilalagay mo. Yes. Parang ano lang siya. It's Parang, a game. parang initial money, parang unang hulog. O Ganun. tsaka araw-araw, yan, pipili ka lang dito. May waistline challenge pa nga kung gusto mo. Ay, mahirap yung waistline. So Baka kailanganin natin na- bibigay ko na. At ito, aside from that, ito yung isang book na sinulat ko. Ito, sobrang... 10 utos para ang pera ay di maubos. Yan. 10 utos bago mag-invest, 10 utos bago magnegosyo, 10 utos bago bumili ng bahay, 10 utos bago Alam mo, meron ako 10 utos mula sa nanay ko. Feeling Ayan. ko makakatulong din yun. Uy, dapat na meron kang 10 utos bago sa buwis. Ayan. Pwede bang lagay mo na lang annex dito? 10 Oo naman. utos para makaiwas buwisit. Oo. Tapos yan, ito rin buong set, bibigay ko na rin. Akala yan ko sa'yo. maletan. Ang tagal na maleta. Mamaya na, sa baba na tayo mag-usap. Alam mo, feeling ko nandito na ito yung kadugtong. Ito, may tali, oh. Asa na? Asa yung gumagalaw? Ito na. Oh, ito. Itong libro naman to. Ayan, Salamat. salamat. Saan natin makukuha to? Ayan. Why invest in the Philippines? Actually, available naman siya sa Shopee, Lazada, so online, even sa Amazon Kindle. Pero, libre po namin to pinamimigay sa aming investment mission. Kasi nga, ang goal natin, makatulong na maka-attract ng foreign investors around the world. Natapos na namin ng Asia, kaya nandito po ako sa Manila. The last one was China and Korea. Then, papunta ako ng Australia this week. And 2 weeks tayo doon. Wala tayong gagawin kundi promote ang Philippines para makadagdag ng trabaho, negosyo, para mas guminhawa ang buhay sa Pilipinas. And of course, we'll be back to US, Canada, and Europe. Why invest in the Philippines? Dahil magagaling tayo mga Pilipino. Kaya, kung ang mga foreigners ay mag-i-invest dito at magne-negosyo, ba't ikaw hindi? Pag-isipan mo din yun, di ba? Tama. Kung hindi mo naman, ayaw mo naman mag-negosyo, mag-invest ka sa negosyo nila. Pero huwag kang papayag na sila lang. Tama. Dapat lahat tayo kumikita. And hopefully, lagi mo nga sinasabi din, na dapat yung pera nagtatrabaho para sa'yo. Kasi hindi tayo habang buhay, malakas, at talagang kayang kumita. Paano pa lang makokontak yung social media ka ba? Yes, of course. Ako, Mon Abrea, as the Tax Wiz. Yung company is Asian Consulting Group or Consult ACG. Pero as promised talaga, let's do that collab. Yeah. Let's help in any way we can para hindi lang natin matulungan silang maging ipunaryo at magkaroon ng maraming pera pero makaiwas buwisit. There you have it mga kapatid. I hope that you are enlightened in this episode. Pakitype lang sa comment section kung ano po mga natutunan nyo. And please, don't forget to follow Mon Abrea. Yes, 12 million ha. Antayin ko yan. Or maleta.
Oo, hindi. Sa 12 million na tayo. Susunod na lang yung maleta. Grabe talaga yung maletang, ano na yung... Maletang mentality na yan. Guys, kung nag-enjoy kayo, pakitype lang you enjoyed. And guys, talagang marami kayong matutunan kay Mon. Not lang matutunan, you will also enjoy. Napaka-entertaining niya. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Pagka nagkasakit ka, mahirap ka na eh. Paano Kaya nga? middle class ngayon, mahirap ka agad eh. Siguradong uutang ka. May isang problema pa. Hindi nagka-classify yung middle class for the ayuda. Kung sino yung nagbabayad ng tax Sino yung walang benefit? So, yun na ba yung lumabas na issue sa flood control? sa flood control. Naisoli na ba? Hindi na isole. So, 1 trillion yung 1 budget. trillion yon in 3 years. Ilang medisina, ilang beds, at ilang mga pasyente ang nagantimpalaan nun kung hindi mo kinuha. Yan po ang sad state na being a Filipino right now. Tayo po ay nawala na ng pride bilang Pilipino. Maraming mga Pilipino na nasa ibang bansa. Hindi naman sa ayaw mahalin ng ating bansa. Pero napakahirap mahalin ng ating bansa. Yung Philippine Depositor Insurance Corporation, 107 billion. Ito yung pondo na pagka nag-bankrun at nalugi, yun ang magbibigay sa Pati yun nawala. nawala, 107 billion. Hindi ba mahirap itong ginawa mong hakbang na ang kakalabanin mo, mga malalaking tao, hindi ka naman politiko, wala ka namang kapangyarihan. Isn't this difficult for you? Hindi na ako natatakot actually. How much should a Filipino prepare financially for heart attack muna tayo? 2 hanggang 3 milyon. Kaya ba natin talagang ilibre ang healthcare sa bawat mamamayang Pilipino? Kaya po. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.